That's also the reason why I'm using the term cannabis instead of marijuana. So we keep it medical. Tinuldukan na at binigyang linaw ng ilang grupo na for medical purposes lamang ang paggamit ng cannabis mula sa tanim na marijuana na kanilang isinusulong sa ilalim ng Senate Bill 2573 o ang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Binigyan din ito ng presidente ng Bowertech Pharmaceutical Technologies na si Regil Gomez sa panayam nito sa Bravo News kamakailan. Ang nasabing pharmaceutical company ay isa sa mga nagtataguyod na gawing legal ang medicalization ng cannabis sa bansa. Paliwanag ni Gomez, mas mapapadaling matandaan ng mga tao na ang panukalang medicalization ng marijuana ay pawang gagamitin lamang sa medicinal na gamit nito, kung kaya ang itatawag dito ay cannabis na siya nitong scientific name. Between all of that, I'm sure that it's very easy for medical cannabis to be implanted in people's brains. That's also the reason why I'm using the term cannabis instead of marijuana. So we keep it medical. Nagbigay rin si Gomez ng mga hakbang kung paano mapapalawig ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon ukol sa medical cannabis sa bansa. Kinakailangan aniya ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng edukasyon upang mapalawak ang kaunawaan ng mga mag-aaral sa medical na dulot ng panukala, ang Commission on Higher Education o CHED at Department of Education o DepEd. We have several steps. First, we need the cooperation of CHED and DepEd in order to inform the schools. And that's also coming up with an upcoming bill that there will be training and courses from CHED and there will be information from DepEd. Sabi ni Gomez, magbibigay rin ng libreng training courses ang TESDA na bukas para sa mga magsasakang nais magkaroon ng lisensya at matutunan ang legal na pagtatanim ng medical cannabis. And then afterwards, we have training programs like whether it's TESDA or certification from SUCs for the farmers to get licensed to plant medical cannabis. Ang pakikipagtulungan sa media industry at larangan ng pamamahayag ang isa pang nakikita ni Gomez na hakbangin upang lalo pang maging pamilyar ang mga tao sa kahalagahan ng wastong paggamit nito. So next step is of course the media. So journalists like everyone here, they're doing a good job by informing everyone. Information campaign. Ang information dissemination sa mga medical facilities ay susi aniya upang matapos na ang kumakalat na propagandang hindi umano pang medical use ang medical cannabis. And then third, of course, medical facilities will also be informing that yes, this is medicinal. We'll stop all the propaganda that this is not medicinal. Sa panig naman ni Gomez, siya umano'y excited na sa pagpasa ng medical cannabis bill sapagkat maraming Pilipino ang matutulungan ng panukala kapag maisabatas na ito. Congress passed third reading, Senate passed first reading. So later this year, we're going to have the second reading, third reading in Senate, and then it will go to the President for signing. I'm very excited to see this bill pass. The question is not when will it pass, it's how will it pass. It's just a specific wording of the law. That's it. I'm very excited for it already. The patients, the farmers, the economy, a lot of people will be helped. Ang mga hakbang na nabanggit ay magsisimulang maisasagawa pagkatapos ma-approve ang medical cannabis bill na kasalukuyang dinidinig sa Senado at inaasahan ang pagsasabatas bago matapos ang taon. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.